What's up mga Kupal of the Universe? Ako, si Sachi, at welcome back sa aking channel. Bago ko muna ipagtuloy itong video, like, share, subscribe, at sapakin mo yung bell sa katabi niya para ma-notify. Ngayon, magsisimula tayo sa aminan. Ano bang meron? May matagal na akong sekreto na tinatago sa inyo. Kasi, meron na akong nakababatang kapatid. You heard it right, cause he is 2 months old. Kaya nga naka-blue ako eh. Blue for baby boy. Tinuroy kong kapatid, anak ko na rin yun. So, responsable ko maging panganay, alagaan ko yan na parang anak ko. So ngayon, gagamitin ko ang aking kapatid for the views. Training ground para makidnap ko kayo. Seryosong seryoso siya magmaneho, no? Dito na nagsisimula ang pagkidnap ko sa inyo sa malayo. Good morning mga kupal! Time to hit the road. Outfit check for the day. Pa-cute cause I'm a narc. Bakit daw? Dito pinag-uusapan yung trending na biker na dumalaw from Davao to Baguio. Di ko alam kung totoo ba yun or scam, pero salot sa'yo kuya. Pinahirapan mo lang ang sarili mo. Jollibee. Bida ang saya. Bida. Gusto nila nilang kumain pero walang choice kasi inunahan ko silang kumain sa loob ng sasakyan. Bit-bit pa rin yung tinapay pagkapasok sa Jollibee. Parang Kunin ko yung coin sa Jollibee. Walang kuha so akin na lang. kunin ko yan eh. Malalaman mo wala ka na sa Metro Manila kapag puro mga palayan at baka nakikita mo. Pero wag kayo masyadong maarte dahil probinsya to, hindi BGC. Para mga ligaw na kaluluwa sa disyerto eh. May Red Bull pa dito na kukunin ko sana eh. Kaso ubos na. Dahil walang kwentang kang animal ka. Wala. Yung CR, pangmasa, hindi pang influencer. Habang nakatambay pamilya ko sa pila, ako kunwari tingin-tingin lang, napachill-chill lang. Biglang may dumating na magjowang babae. Nakasakay sila sa motor. Parang riding in tandem ang datingan. Yung isa, hindi mo gustong kukontrahin. Pero yung isa, fem na fem. Putang inang lakas ng dating. Lakas maka-icon. Di ko alam kung may inspire ba ako o makatapak. Hayop. Banal mode muna dahil pupunta tayo sa simbahan. Syempre, dadaan mo na para magpasalamat na safe ang travel. Yung tito mong nasa abroad, ganito mag-selfie. Sa wakas, nandito na tayo. Ito itsura ng lobby nila. O diba, ang sosyal, na para kang nasa hotel. Pero palamig mo na tayo. Kasi parang inihaw na yung tao dito. Room check! Syempre, kasama yan sa binayaran. Naghilamos para magmukhang fresh na. Merienda time na nagmumukhang ostya yung lengwa. Syempre, nagdala ako ng blower. Ayoko kasi yung buhok ko nakaklatan. Kaya, never miss a blower day. Ano ba itong... Parang babasagin mo na eh. O, labas muna tayo kasi sayang naman tong view. Minsan lang mangyari to. Kaya tinatamasa ko Wow, na. ang ganda. Yung hangin, dagat, pati yung tahimik na paligid. Parang gusto ko na magpahinga. Yan na. O diba?
Napakaganda ng energy ang nararamdaman ko, pang tropical. Handa na ako mag-waterbender habang nilulunod ako ng alon. The next avatar, yun nga lang, hindi ako kalbo at wala akong araw sa forehead ko. Alam mo yung mga gantong moment na parang tahimik ang lahat. Pero sa loob mo, ang bigat. Pero strangely, wala kang pake. Ganun na ganun ako lately. Parang may balang dumaan sa tuta ko pero hindi tumama. Kahit sabihin pa ako na masama yung ugali ko or mataas yung tingin ko sa sarili, tama naman eh. Kasi mini-mirror method ko lang yung mga tarantado or nantatarantado sa buhay ko. Makapal talaga mukha ako eh. Kupal ako eh. Kung pupalin mo ako, hindi ko pupalin din kita pabalik. Naintindihan mo? Pero syempre, hindi lahat ng laban ay dapat mag-isa ka lang. Sabi nga nila, no man is an island. Sabi nga nila, BU, ba't ko paplastikin sarili ko kung hindi ko pinaportray yung ganoong karakter ko? Kasi ako naman talaga yun eh. Ayoko kasi nang paplastik ako ng tao. Sa lahat ng past ko, ito lang masasabi ko. Deserve mong iwan ka. Kasi alam ko, may dumating na mas deserve. Oo. Sabihin mong, yun nga, mali ako. Oo, may tinatago ako noon. Hindi ako totoo. At may plano talaga akong guluhin at wasakin ang puso at buhay mo. Bakit? Pinilit mo lang ako eh. Nagkunwari lang ang kontento, pero may kasabay ka talaga. Wala akong pinagsisihan. Kasi peke naman lahat ng pinakita ko sa'yo. Ngayon lang ako naging totoo. Sa'yo at sa sarili ko. Hanap ka pa ng kakampi mo. Kasi alam kong hindi mo kakayanin mag-isa mong harapin lahat ng mga pagsubok na nangyari. Pinapakita mo lang sa sarili mo na mahina kang nilalang ka. Kaya ka nagre-recruit at nag-twist ng story. Kasi hindi mo kakayanin. Baka mamaya pag nag-spill ako ng facts dito, makancel ka ng mga madla. Palubog na yung araw at ito yung pinaka-bet ko na ginagawa habang nasa tabing dagat ako. Ang pag-ihaw ng barbecue. Kahit alam mo uusukan ka naman, go pa rin. Siyempre. Pwede na ako magtayo ng illegal biz eh. Karinderya ni Misteryoso. Mainit, masarap, at isaw-saw sa malupit na sausawan. Tangina, nagluto ka lang, pwede ka na tumayo ng karinderya. Huwag ka lang di magbayad ha, baka mami sumusub ko yung BBQ mo. Para kainin mo ng buo. Dito sa baba, kakaiba yung kainan. Ibang level para kang nasa disco. May pailaw, bar vibes, tas malakas yung music. Kahit simple lang yung saya. Tapos, habang may alan sa likod at malamig ang hangin, grabe, ang sarap sa pakiramdam. Instant stress relief. Budot. Hala, may chokoy. At konting inuman sa tabing dagat. Beer, chips, tugtugan, at buhangin sa paa. Solid to, tol. It hits different kapag kasama mo rin sa inuman ang mga mahal mo sa buhay. Natuturi kong bisyo ang alak. Pero bago kong tuloy yung sasabihin ko, responsable akong umiinom. Pwede nga. Siyempre, nakakarami din ako in my personal life. Kahit hindi ako nagbe-vlog. Pero kahit ganun no, meron pa rin akong mali siya.
may control pa rin ako sa sarili ko kapag may away sila. Ito yung tinatawag na art of discipline. Siyempre, para sa akin kasi, nakaka-turn off kasi ang isang tao kapag hindi nila kayang kontrolin ang alak consumption nila. To the point na they cannot stand up for themselves dahil lang mahina yung katawan nila. That's a big red flag for me. And ayoko yung dumating sa point na ako yung magiging bodyguard kasi ako ba ang uminom? Ubus na. So yun, tapos uminom, may pulutan. I feel so free. I feel so happy. To the point na naisipan kong tumakbo papalayo sa buhangin na naka-barefooted lang. Napansin ko rin yung iba sa paligid. May squad na naglalakad malapit sa dagat. Siyempre, may papicture dito, papicture doon. May mga jowa din na naglalambingan sa tabing dagat na alam na natin ang kasunod. Natapos ang kasiyahan sa pinaka-wild na paraan, ang pagtulog. Pero alas 2 na umaga, ako'y nagising dahil kala mo may golden buzzer sila sa The Voice eh. The next day. Tapos 5 AM, gising na naman. Tignan mo naman ang maaliwalas na paligid. Talagang mapapasabi na sa probinsya ka talaga. Dito sa Zambales, grabe yung banana boat nila. Bagal Sobrang naman. bagal. Para lang takbong bangka lang eh. Grabe itong init. Parang disyerto sa sariling probinsya. Pero syempre, malalaman mo talaga kapag Pinoy ang isang tao na kahit sobrang init ng panahon, no, umiinom na mainit na drink, which is kape. Same goes kapag tag-ulan. Kapag malamig yung panahon, kakain ng ice cream, iinom ng ice coffee. Masarap ang combination nito kapag sinasawsaw ang tinapay sa kape. Keto vibes ang atake. Very solid. Nakatambay kami sa baba at merong napagdaanan na aming kapitbahay dito sa resort, no. Napunta sa usapang third eye. Sila meron. Ako, wala eh. Third ear lang. Kasi chismoso ako. May nagbebenta ng pasulubong, which is honey. Sabi ng una, 150 pesos. Pero yun ang bayaran na, naging 250. Ang galing ni kuya. May 100 na tubo. Balik uli ang pamilya na nagkwentuhan at nagtatawanan sa paligid. Nung may nakita ko, merong itar pala sa dagat. Akalain niyo yun? Grabe makatong si kuya. Daig pa ang mga babae sa sobrang tulis ng puwet niya eh. Pagkatapos, naligo na ako para mag-swimming sa dagat. Pero bago ko na yun, skincare muna. Hindi pwede makalimutan ang sunscreen. Basic yun eh. Nag-blower pa ako, kahit obvious naman, mababasa rin mamaya. Wala lang, gusto ko lang ayusin sarili ko kahit padagat lang ko. Konting effort para sa sarili at para bang picture. Pwede na sa banana boat eh. Nakapabango. Hairspray nakalagay pero pabango. O diba? 2, 3. Ay! Ah! Ang layo! Alam mong tumatanda ka na talaga kapag mas pinili mo na lang manahimik. Hindi na gaya dati, na laging may say, laging may pakialam sa kung anong issue, update o chismis online. Ngayon, mas madalas kang wala. Hindi dahil wala kang alam, pero dahil pinili mong hindi ubusin ng oras mo sa mga bagay na hindi ka naman pinapakain o pinapatahan. Kaya nga lately, nililis ko rin ang social media ko. Hinira ko na lang yung mga totoong ka-close, yung mga may kwenta sa buhay ko. Kung hindi, tangina mo, umalis ka na ditong hayop ka. Walang silosan o walang issue. Ngayon, mas may oras na ako sa sarili ko.
mas natututo akong pahalagahan yung mga bagay na dati ko lang dinadaan-daanan. Dito ko na-realize, minsan ang maturity hindi makikita sa achievements mo o sa edad mo. Makikita mo siya sa katahimikang pinipili mo, sa kapayapaang hinahanap mo sa mga bagay na mas pinipili mong mahalin. Tirik ang araw, parang lumpiang priniprito. Kaya imbes kumala, dumiretso kami sa bilyaran. Probinsya style. Walang aircon, pero may ventilador lang at table na puro gasgas. Pero ayos lang, may tawanan naman. Pakul lang sa tira, pero chill lang kami. Laro lang talaga. Minsan yun lang ang kailangan eh. Konting disconnect, konting simpleng saya para maalala na okay lang mapagod. Basta may kasama kang tunay na masaya. May sariling billiard. So, pagmasdan nyo muna yung katahimikan, no? Dahil kanina pa ako dadanan daday, kayo naman mag-adjust at tignan ang video na to. Watch and observe. Wala, Bombay lang. Wala. Bombay. Huh? May nasunset. Ano? Lumalangoy. Wala, nalulunod gago. Relax. Kala ko may nalulunod kanina. Palayo ng palayo. Dito ko nakita ang hinahanap kong tatuan. Henna version. May mga design na pwedeng pagpilian o pwede mo rin ipakita kay kuya kung anong gusto mo. Una, ballpen muna. Tapos, markahan gamit ang tinta at malaking karayon. First time kong magkatato at sakto sa tabing dagat pa. Yung design ko, meaning traveler, kasi galaero naman talaga ako. Kahit laging napapagalitan. Sobrang daming missed calls. Umuwi ka ng lintik ka. Binayad namin is 100 per design.
Oh. Oh, ha? Habang hinihintay, lumalalim ang gabi, konting chikahan muna sa paligid. About life, about anything. Hello? Ben, kami. Private bed kami. Pumunta kami ulit dun sa kuyang nagpapatatulong kasi niyaya din namin si ate na magpatato rin. Kasi ng mga Victoria? nakarang oras ay may tinatakbo siyang errands. Actually lahat naman may kanya-kanyang sariling tinatakbohang errands eh. Binilin na lang namin kay kuya na siya na lang mismo pupunta sa place namin. Tapos, dumating na ang hapunan. Ewan ko ba, pero sa tuwing nasa tabing dagat ako kumakain, parang biglang tumakaw ako eh. Kasi sa totoo, iba talaga ang pagkain kapag kumakain ka sa tabing dagat. Mas lumalasa yung mga kinakain mo eh. Tapos konting kantahan na para kang nasa bar dahil playlist ko na mga 2000s eh. Oh, nakailang flex na nung tattoo ko. Patunay na nagpatattoo talaga ako. Kaya, natulog na tayo. Magandang araw mga kupal! Pangatlong araw ko na sa Sambales. Woke up like this para naman maganda ang araw ninyo. Kumain ako ng almusal, baksilog at tosilog. Kasi minsan, bira lang ang makatikim ng gantong combo eh. May nit-nit pa. Simpleng umaga lang, pero swak na swak sa mood. Habang kumakain, ako rin ay bumabantay sa table namin. Dahil may mga iba't ibang pamilya doon, no, sa resort, na nag-aabang na kunin at nakawin ang spot namin. Ha, yung mga Bombay pa talaga ang gusto kunin. Nakita ko sila nag-aabang sila ng mga gamit namin. Gusto na lang kunin, kaya nakatambay muna ako. Alam ko na yung mga galawan dito. May mga nangunguha ng pwesto, pasimple lang. Siyempre, di pwedeng matapos ang trip nang walang pasalubong. Bumili ako ng souvenir, necklace, bracelet, tsaka wallet. Hindi yung pangkaraniwang makikita mo sa palengke. Yung tipong gawa sa tunay na shells, may natural polish at parang may kasamang kwento ng dagat sa bawat piraso. Legit craftsmanship. Ramdam mo agad na may puso yung gumawa. So ngayon, nandito ako nagpe-prep para mag-swimming ulit. Para akong taga-tribo na nawawala sa mapa eh. Para na akong artista na bodyguard dahil sa itsura ko. Konting apak sa tubig, konting splash, kunwari allergic. Pero totoo niyan, gusto ko lang tumambay sa tabing dagat. Yung vibe na presko, may hangin at may kaunting araw. Chill lang habang nagmamasad sa mga tao na parang wala akong problema sa mundo. Feeling ko nga kung may visa lang ako, qualified na ako maging lifeguard eh. Alam mo yun, yung tipong mukhang seryoso kahit iniisip mo lang ay kung bibili ka ng banana Q mamaya.
Napakahaba ng biyahe ngayon. Ilang highway, liko, at daan ang tinahak bago makauwi. Parang buhay lang. Minsan, paikot-ikot. Minsan, diretso. Minsan, traffic. Pero tuloy lang. Sa huli, uuwi at uuwi ka rin kung saan ka talagang nababagay. Sa tahanan, sa sarili, o kahit sa peace of mind na patagal mo nang hinahanap. Kaya kahit nakakapagod, sulit pa rin. Dahil sa bawat liko at hintuan, may natutunan. At sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga, nakauwi ka. Maraming salamat sa pananood. Sana nagustuhan nyo. Kita-kits sa susunod kong video.